sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba,
sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Yan. Hananim kamsahamnida. Yan. Hananim saranghamnida. Yan po ibig sabihin nun. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hananim saranghamnida. Hananim sarangheyo. Parang ganon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang sarap sa umagang bumangon kapag ang iyong puso't isipan ay puno ng pag-ibig ng Diyos. No? Na ang reflection mo everyday, no? Yun naman ang sinasabi sa atin ng talata. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Nakikarried away kagad ako doon sa message ng kanta. Kasi yan po yung dahilan bakit tayo nagde-devotion everyday eh. Gusto nating sa pagbungad, sa pagsilay ng umaga, o bago pa ang pumutok ang araw, kung medyo maaga-aga pat madilim pa,
Ang unang ating mapagbubulay-bulayan at reflection ay ang pag-ibig ng Diyos na laging bago at laging sariwa bawat umaga. Mapalad po tayo because we have come to learn and experience the love of God through our Lord Jesus Christ, through His sacrifice, through His atoning sacrifice on the cross of Calvary. Kaya po sa Diyos ang papuri sa umaga na ito. Yan. Magandang umaga po and welcome again sa ating Channel of Hope Daily Devotion. Ngayong araw po ng Friday, October 18, 2024. Yan. Sa lahat po ng may kaarawan, magdiwang tayo ng inyong kaarawan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan. Hindi ko pa nararanasang merong nagbibiro lang po ako. Hindi ko pa nararanasang merong magpapadala ng kape kay pastor pag umaga. Sarap siguro ng feeling nun. Joke lang po yan. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. At natutuwa lang po ako doon sa awit kanina. Remembering the 15 years of being in the worship of Korean brothers and sisters. Namumuna tayo minsan sa mga panambahan sa malaking iglesia doon sa church. I also have the experience of leading the whole Korean church in service. Nagkataon kasi yung senior pastor wala, and I am the second senior pastor doon sa church na yon. Kaya nakakatuwa na makita natin sarili natin ginagamit tayo ng Panginoon. Kaya the only thing that we can say to the Lord this morning for all the things that He has done sa buhay po natin is, Lord, I love you. Mahal na mahal kita, Panginoon. At sa umaga na ito, purihin natin ang kanyang pangalan. And with that, magpasalamat din tayo sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na kasama natin every day. Kasama nating nananabik na magpuri sa Diyos, kasama nating nananabik na sumamba sa Diyos, at kasama nating nananabik sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sama-samang maipadalangin ang bawat isa. With that, we would like to greet a great and a blessed morning po ang bawat kasama natin sa umaga na ito. Yes, a great and a blessed morning kina Mayet Noxin, Josephine Elijalde Soresca, haba ng pangalan nyo. Christine Ann Laurel, yan, Mayet Noxin. Si Pastoral Levy na malapit ng ikasal, yan. Talangin po natin sa Pastoral Levy na October na malapit na. Kailan makasal natin? Kasal mo pala, Pastoral Levy, yan. Good morning din po kay Sister Mami Abby Daino ng Dasmariñas, Cavite, Ditas Doxin ng Manila, kay Angeline Tibio, kumusta po si tatay. Ganun din kay Offie Galang, Rose Fidel, Rubiga Galang Leonardo, Josefina Molina, Mel Macaya, Brother Tom Disa, kay Bill Aplasco Araujo, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Channel of Hope. And also good morning kay Eva Disa, ang buting asawa ni Brother Tom. Ganon din kay Pastor Neil Sebron ng Dasmariñas, Cavite, Batakanyang Ministry ay sa Maliksi, Bacoor. Pastor, magandang umaga po. Kumusta na po ang inyong kalusugan? Ayan, si Nanay, Pastor Debbie, December 23, no? Now let's pray. Yung kanyang pag-iisang dibdib this coming December. Yan. And also, good morning din kina Pastora Vicky Nudo ng TFUCC, at ganoon din kay Deborah Castro or Nad Eileen. Yan, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain tayo ng Panginoon sa umaga na ito sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At sa lahat po ng ating mga estudyante, yan, pagpalain kayo ng Panginoon. At magkakahapon, ang ganda po ng aming discussion about Christian ethics. Napakahalaga, napakagandang usapin nung paksa niyan. A blessed morning din kay Pastora Laila Rose Binato ng Villa Apolonia niya, Naik Cavite, AAG Villa Apolonia. Good morning din syempre kay Jedy. Yan, yung kanyang bunsong anak na babae. Papasok na ng school si Jedy. Good morning, Jedy. Yan. At tayo po naman sa umaga na ito patuloy pa tayong mapuno ng kasabikan sa paglapit natin sa Panginoon, sapagkat alam natin ang kanyang biyaya at ang kanyang pag-ibig ay higit pa sa ating mga pagkakamali at pagkukulang.
We have always a reason to rejoice every morning, but dahil nag-uumapaw lagi ang biyaya ng Diyos. But we need to be transparent and we need to be honest to God sa ating kalagayan. Sa liwanag ng kanyang kabanalan, we must always see ourselves, our shortcoming, yung ating mga pagkukulang at kasalanan, and let us seek forgiveness in the name of our Lord Jesus as we worship. Tayo po lahat sa umaga na ito ay lumapit sa Panginoon at patuloy nating hanapin ang ating mga sarili doon sa purpose, doon sa reason of worshiping Him. Upang sa ganon, patuloy tayong manabik at patuloy naman tayong biyayaan ng Diyos na makapasok sa Kanyang presensya, marinig ang Kanyang tinig at makita ang Kanyang kaluwalhatian sa ating pagsama-samang pagsamba, pagbubulay ng Kanyang salita sa umaga na ito. Halina't lumapit po tayo ng sabay-sabay sa trono ng habag at biyaya ng ating Panginoong Diyos Ama, ang Ama ng ating pagkalikha at kaligtasan, ang Ama ng ating Panginoong Kristo na sa atin ay nagligtas sa magitan ng biyaya at pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos, lumapit tayong nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong ibigin
Hindi dahil sa mga pagpapala, nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa himala, nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Tayo po ay lumapit sa trono ng kahabagan at biyaya ng ating Panginoon Hesus Kristo. Tayo lumapit sa kanyang kabanalan at patuloy nating buksan at ipahayag po ang laman ng ating mga puso't isipan sa umaga na ito. At patuloy tayong magpakumbaba sa harapan ng kanyang kataas-taasang pangalan at kadakilaan. Tayo po ay manalangin sa umaga na ito. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y lubos na nagpapasalamat, nagpupuri. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Ang iyong katapatan ay magpawalang hanggan. Ikaw ang Diyos ng kahabagan, pag-ibig, Panginoon. At ang iyong pagmamahal, Panginoon, ay laging bago, laging sariwa. At higit ang iyong pag-ibig, Panginoon, kaysa sa aming mga pagkukulang. Kaya naman dakilang Diyos sa umaga na ito, sa harap ng iyong kabanalan, sa harap ng iyong trono ng biyaya at kahabagan, dakilang Diyos. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming paglapit. Mapagpakumbabang paglapit, Panginoon, sa iyong kabanalan. Kinikilala, Lord, we're praying that your Holy Spirit to continue to speak to us and search the innermost being of our heart, so that we will be able to realize, nagkamali ba kami? Nagkasala ba kami? Nadungisan ba namin ang iyong pangalan? Anumang karumihan, kasalanan na iyong nakikita sa aming mga pananaw, sa isipan, sa aming mga salitang namutawi, sa aming mga labit bibig, sa mga damdaming aming naramdaman at pag-uugali, Panginoon, ng iyong napagmasdan. Kami humihingi ng tawad, Panginoon, sa mga bagay na ito. Alam po namin nasa proseso kami ng pagbabago. Alam namin kami nasa proseso ng paglago. Alam po namin kami nasa proseso ng kabanalan at katwiran. Lord, walang araw na hindi kami nagkukulang at nagkakamali. Alam po namin at batid po namin yon. Subalit dahil sa iyong biyaya, palagi mo kaming dinodro, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong kabanalan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kalooban, so that we will grow in holiness, we will grow in Christ likeness. Sa umaga na ito, kami lumalapit sa pangalan ni Kristo at Kristo lamang. Sa pangalan ng iyong anak na aming dakilang manunubos na nagalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, upang maranasan namin ang dakilang biyaya ng pagpapatawad, ang dakilang biyaya ng pag-aampon, ang dakilang biyaya na marinig, maunawaan at makasama sa liwanag mo. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Salamat, O Lord, sa biyaya at pagpapatawad na aming tinatanggap sa pangalan ni Kristo sa umaga na ito. Dakilang Diyos, sa iyong presensya kami sama-samang lumalapit. Anumang lugar, anumang oras kami naroon sa umaga na ito, sa araw na ito.
ay nawa masumpungan mong punong-puno ng pasasalamat at pagsamba ang aming mga puso sa paglapit sa iyo. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa iyong salita na nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng gabay sa aming mga buhay. At ngayon, habang kami nagtitipon-tipon upang pagbulay-bulayan ang iyong salita, ang talata sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 20, talatang 28, kami po'y sama-samang humihingi ng gabay ng iyong banal na Espiritu na magbigay sa amin ng kaalaman, kaunawaan, kaliwanagan sa aming mga puso at isipan. Ito ang aming dalangin, maunawaan po namin ang iyong katotohanan, ang iyong salita, ang iyong layunin at kalooban sa aming buhay. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, maunawaan ang kahalagaan ng aming mga responsibilidad bilang mga manggagawa. Dadating it, we would like to pray for our pastor na binigyan mo ng tagubilin at pagkatawag, pamahalaan ang iyong iglesia. Nawa masumpungan namin ang aming mga sariling tumutulong sa musuporta, nagbibigay ng encourage sa kanila upang patuloy silang tumahak sa landas ng pagtuturo, pagpapahayag at patuloy na paggabay sa amin patungo sa isang buhay na kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyo. Nawa dakilang Diyos, buksan mo ang aming mga puso at ang aming mga mata ay makita ang aming tungkulin na maging mapagbantay sa aming mga sarili at sa mga taong ipinagkakatiwala mo sa amin bilang mga lingkod mo, bilang mga leader ng church. At kami namang mga membre patuloy magtiwala, Panginoon, sa kanila, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pangaral, sa kanilang pagtuturo at sa kanilang mga gabay. Dakilang Diyos, sa umaga na ito, bigyan mo ang bawat isa sa amin ng kalakasan at karunungan upang tunay na maipakita ang iyong pag-ibig sa aming mga gawa, sa aming mga salita, sa aming kapwa. Naway maging inspirasyon ng aming pag-aaral na ito sa bawat isa sa amin upang higit pa naming mapalalim ang aming ugnayan, ang aming relasyon, ang aming pagkakilala at aming paglilingkod at pagsunod sa iyo. Dakilang Diyos, sa umaga na ito, sa bawat isang kasama po namin, patid mo ang aming kalagayan at pangangailangang espiritual. Ang aming dalangin, dakilang Diyos, busugin mo ang bawat isa sa amin ng karunungang espiritual na nagtuturo ng kabanalan at katwiran, karunungang nagbibigay, Panginoon, sa amin ng maliwanag na larawan kung sino si Kristo at ano ang larawan at modelo ng iyong anak na nais mo na maging kami. Magpalain niyo, Panginoon, ang buhay ng mga kapatid na ito, kasama ang kailang mga pamilya, naman ang kailang mga pasanin, dalahin, alalahanin. Dakilang Diyos, let your word give us peace. Let your word give us guidance, O God. Let your word continue to strengthen our faith and trust in you and obey you. Sa lahat po na magbabahagi ng link na ito, sa lahat ng magbabahagi ng kailang reflection, sa lahat ng magbabahagi ng talatang aming pagbubulay-bulayan, pagpalain mo ang kailang mga buhay, ang kailang pamilya, ang gawa ng kailang mga kamay. And also we would like to pray also yung mga tao na magbubukas ng link na ito, na makakabasa ng mga reflection at ng text na aming isi-share. Pagpalain mo kailang buhay, mabuksan na kailang mga puso at isipan sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, tumanggap ng pananampalatayang nagliligtas, nagpapabanal at nagbibigay ng katwiran mo. Dalangin namin ang kailang buhay ay patuloy na lumago sa pananampalataya, sa sino mang nangkihina ang kalooban sa paglilingkod, sa pagsunod. Bigyan mo sila ng kalakasan sa magitan ng iyong salita na ito. At patuloy naming masumpungan, dakilang Diyos, ang kapangyarihan ng iyong salita. Lord, bigyan mo kami ng desire, huwag manawa sa pagbabahagi ng link na ito ng iyong salita, because we know one day you will use ang mga link na ito, ang mga reflection na ito, ang Word of God na nakalagay, nakapost sa aming world in your time. At sa tamang panahon at sa tamang tao, it will work. It will give faith, it will give assurance, and it will edify and strengthen their faith. Makaisa mo yung Panginoon ng aming mga puso't isipan sa umaga na ito, magkaisa sa pagsamba, sa pagpupuri at sa pagtanggap ng iyong salita sa umaga na ito. Salamat sa biyayang ito. Aming pinagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito ang aming padalangin. Amen, amen at amen. Yes, magandang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga and a great morning to each and everyone.
At bago po natin basahin ang talata na ating pagbubulay-bulayan today, hayaan po natin na batiin po natin ang bawat isang kasama natin sa umaga na ito na maagang gumigising para sa Panginoon. Good morning kay Tatay Robert Alvarez at Mami Flory Alvarez, at humingi po siya ng panalangin para sa kanyang nararamdaman sa kanyang tiyan. Masakit daw yung tiyan niya at papunta sa ospital. Let us pray yung pag-iingat ng Diyos sa kanya at patuloy na kagalingan para sa kanyang nararamdaman na pananakit ng kanyang tiyan. Ganun din ay good morning po kay Irene Feraltachi, Sabanwing Suresca, Gladigo Bartolome, kay Mary Grace Unita, kina Pastor Recio sa Abedra, Pastor Gemma Alquiser. Magandang umaga po sa inyo. Ganun din, patuloy po nating ipanalangin later yung father ni Sister Angeline dahil na-postpone yung operation because ng pneumonia. Panalangin po natin ang kagalingan para sa kanya para ma-schedule na muli yung kanyang operation. Good morning din kay sino ba? Ayan, good morning po sa ating lahat. Kina Marisa Ako Ramos, Monet Lianes Ikan, John Michael Noche, magandang umaga kapatid. Kay Pastor Lloyd Bartolome, kay Teresa Bautista, kay Ray Burabo, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan. Okay. At matapos po natin i-welcome ang ating mga kapatid dito sa Channel of Hope. Welcome po. Magandang umaga. Great and blessed morning dito sa ating Channel of Hope Daily Devotion, na kung saan ang ating admonition mga kapatid ay let every scripture bring hope to your heart. Kasi ang bawat salita ng Diyos mayroong kahulugan, therefore mayroong kabuluhan sa lahat ng kanyang nilikha at sa kanyang mga anak. Therefore tayo po ay nagtsatsaga na pag-aralan ang mga talata ng salita ng Diyos upang ating nguyain, upang tayo'y busugin naman at patuloy tayong tumanggap ng spiritual nourishment every morning. Okay? At hayaan niyo po akong imbitahan kayo na basahin po ang ating talata sa umaga na ito na ating pagbubulay-bulayan. In relation pa rin po mga kapatid sa araw po, sa month of appreciation month ng mga pastor, ating pong titingnan at tutunghayan ang ating mga talata mula po sa Gawa chapter 20 verse 28, kung saan ay hinahangad natin at ipinapaunawa sa atin yung kahalagahan ng ministeryo ng mga pastor na kailang pagtuturo, pangangaral, paggabay sa atin upang bigyan natin ng kahalagahan ang kanilang pagtawag, ang kanilang pagsunod at ang kanilang sakripisyo para sa Panginoon at sa ating pangalan upang tayo lumago ayon sa naisin ng Panginoon. Sa araw na ito ating pong tatalakayin ang isang makapangyariang talata mula sa Gawa chapter 20:28 na nagsasabing, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili at sa lahat ng kawan na kung saan ang banal na espiritu ay nagtatalaga sa inyo ng mga tagapangasiwa upang alagaan ang iglesia ng Diyos na kanyang binili ng kanyang sariling dugo. And let us read sa English version po ito. Basahin po natin ng may paggalang. At ito po ang nasusunod sa Aklat ng mga Gawa, kabanatang 20, talatang 28. Ang sabi po ng payakda, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Muli po nating basahin sa salin sa Tagalog. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan na inilagay ng banal na Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Ang Diyos nawang sa atin na may bala sa pamamagitan sa pagbasa ng kanyang salita. Purihin ang Diyos. Dito po sa umaga na ito, tandaan po natin that leaders in the church dito sa talata na ito ay tinatawagan ng isang malalim na pagkaunawa sa kanilang mga responsibilidad. Dito ang Apostol Pablo ay kinakausap, iniiwanan ng mga encouragement ang iglesia sa Ephesus. Binibigyan ng paalala na ang iglesia ay sa Diyos
At ang iglesia na ito ay binili ng dugo ni Kristo na kailangang pangalagaan ng ating mga pastor. Kaya importante po makita natin, masilip natin, maunawaan natin ang kanilang, ano ang pinagkakatiwala sa kanila, sino ang pinagkakatiwala sa kanila, at paano natin sila matutulungan bilang mga itinalagang pastor ng Diyos sa ating mga buhay, pamilya at iglesia, so that they can work efficiently and faithfully sa kanilang mga ministeryo at tayo maging kalakasan naman sa kanilang buhay at sa kanilang paglilingkod. Okay. Ang mga salita po ni Apostol Pablo sa matatanda ng iglesia sa Efeso ay isang malalim na paalala tungkol sa pananagutan ng mga leader ng bawat iglesia. Ang bawat isa sa atin meron tayong pananagutan sa Diyos. Lalo tigit ang bawat elder, ang bawat matatanda, ang bawat pinuno o pastor ng iglesia. Kaya dito po sa Gawa chapter 20:28, tinatawag tayong maging mapagbantay, una sa ating mga sarili, pangalawa sa ating tungkulin bilang mga taglingkod ng Diyos, whether ikaw ay isang miyembro, elder, or especially pastor, at bigyan ng kahalagahan ang iglesia ng Diyos. Ngayong araw, tatalakayin po natin yung tatlong bagay. Mula po sa talatang ito sa Gawa chapter 20 verse 28. Yung personal watchfulness, pastoral responsibility, and purchase value. Ano pong ibig sabihin yan? Ano ba ang mga aral na ito? Na ano ang significance nito sa ating mga buhay? Alam ko, ang ilan po sa ating nakikinig, mga pastor, mga leader, at pangkaraniwang miyembro ng iglesia. Ang talatang ito ay hindi lamang po para sa mga leader, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. At sama-sama po nating pagbulay-bulayan ang talata na ito sa umaga na ito at masumpungan natin ang kahalagahan, ang kabuluhan ng talatang ito na ibinibigay sa atin sa umagang ito. Okay. Ang titulo ng ating devotion for today is the sacred charge of spiritual leadership. The sacred charge of spiritual leadership. Dito makita natin ang unang binibigyan ng kahalagahan at puntos o ipinapaunawa sa atin yung personal na pagsubaybay o personal watchfulness. Tandaan po natin ang mga talatang ito ay bigyan lang po natin ng konting background or context yung ating talatang binabasa natin dito. Dito po sa Acts chapter 20:28, ito yung part ng panulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, yung kanyang farewell address, yung pamamaalam niya sa iglesia, sa mga matatanda ng iglesia doon sa Efeso. Makikita po natin yan sa Gawa chapter 20 verse 17 to 38 na kung saan Paul ay malalim yung kanyang concern para sa kabutihan, kapakanan ng iglesia, ng mga leaders at mga members. Dahil sa kanyang pag-alis at paglisan dito, magiging vulnerable, magkakaroon ng kahinaan, at sila ay posibleng makaranas ng mga pagsubok externally and internally. Binibigyan din dito na dito po sa iglesia na ito, ang Apostol Pablo ay naglaan ng 3 taon ng pagministeryo sa iglesia ng Ephesus. Yan po yung makikita natin sa Acts chapter 3:20 verse 31, kung saan napalapit na siya sa iglesia, sa mga tatanda ng iglesia, sa members ng church. At siya'y namamaalam at nagbibigay siya ng exhortation, ng encouragement na manatiling tapat ang mga lingkod, ang mga leader, ang mga matanda ng iglesia, at ang kongregasyon, ang mga miyembro ng iglesia sa pagtupad sa pagkatawag sa kanila ng Diyos at sa pagtupad sa tungkuling iniatang sa kanila ng Panginoon. So sa ating binasa kanina, sabi ron, ayan, ang unang-unang bahagi ng talata na ito sa Gawa chapter 20 verse 20, na sabi po ron, pay careful attention to yourself. Kanino, sino ang pinapatungkulan? Ang mga matatanda ng iglesia, ang elder ng iglesia, ang pastor, ang nagpapastor sa iglesia. Ano pong sinasabi nito sa atin? Yan. Dito sinimulan po ni Pablo ang kanyang tagubilin sa pagtawag sa mga leader na ingatan ang kanilang sarili. Huwag pabayaan ang kanilang sarili sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay.
Madalas marami po mga leader ng church na papabayaan yung kanilang physical well-being. No? Dahil puro ministry, kulang sa minsan hindi na nakakain ng tama o kaya dahil lagi nasa ministry, madalas ang dami ng pagkain. Pagdating sa personal health ng isang pastor, napapabayaan. Dito paalala ito ni Pablo sa iglesia, sa mga leader. Every aspect of the leader of the church, even the member of the church, kailangan pangalagaan ang kanilang sarili. Yung kanilang mental health, yung kanilang spiritual health, yung kanilang physical health, yung kanilang emotional health, kailangan pong pangalagaan. Yan ang tagubilin. Dahil paano tayo mamumuno, paano tayo maglilingkod kung tayo'y mayroong karamdaman. No, anong klaseng karamdaman? Ulitin ko yung 4 na aspetong nabangkit ko patungkol sa health. Yung emotional health, yung spiritual health, yung physical health, and yung mental health. Issue rin po yan sa mga manggagawa, especially sa mga pastor. Sa Seoul, Korea po, meron tayong mga nababalitaan, pastor na, pero nagsusuicide pa. Imaginein po natin yan. Kahit sa USA, may mga pagkakataon tayong nababalitaan, deacon, elder, pastor, nagsusuicide. Mental health po ang issue ng mga bagay na ito na hindi natin nabibigyan pansin dito sa ating bansa, sa mga miyembro, sa mga leader at sa mga manggagawa ng Diyos. Bilang mga pinuno po, ang tungkulin natin unang-una ay tiyaking maayos ang ating sariling espiritual na kalagayan. Subalit hindi lang spiritual na kalagayan dapat nating pangalagaan. Katulad na sinabi ko, yung mental health, emotional health at physical health. Kung hindi, but especially po yung tinatawag nating spiritual health ng isang leader, ng isang pinuno. Kasi paano niya papaalagaan ang spiritual health ng iba kung ang kanyang sariling spiritual health ay nanganganib na magkaroon ng karamdaman. Kung hindi natin binabantayan ang ating sarili, paano natin mabambantayan ang iba? Yun yung logic na sinasabi rito ni Apostle Pablo, pay careful attention to yourself. O baka yung mga pastor po natin, napapabayaan yung kanilang kalusugan dahil sobrang dedication sa gawain. Tayo po mga kapwa leader o membro ng iglesia, let us remind our pastor. Alagaan po natin ang ating pastor sa kanilang kalusugan upang matatili silang malakas, malusog sa paglilingkod at handa lagi doon sa pagsuong sa challenges ng ministry. Ang challenge ng ministry hindi lamang po physical, hindi lamang mental, lalo tigit yung spiritual challenges ng ministry. Kaya na-stress, kaya napapagod, kaya minsan nandulupaypay kasi walang kalakasan. Naubos ang lakas, hindi na sustain, hindi na bantayan ang kanilang mga sarili. No? Mapalad nga tayo mga miyembro ng church, may nagbabantay sa ating sa kalusugang espiritual. Sad to say, marami po sa panahon po natin, maraming mga pastor walang nag-aalaga sa kanilang espiritual na kalagayan. Tingnan niyo po. Katulad ng mga matatandang mga magulang natin o mga magulang natin, they took care of their children, pero sino nag-aalaga sa kanila? Ganun din spiritual na kalagayan po natin. We need to look at the well-being, welfare, the health of our pastor, spiritually, emotionally, mentally, physically. Baka napapabayaan nila. Dito sinasabi po ni Pablo ay suriin ang lakad sa Diyos unang-una. Suriin ang lakad sa Diyos. Examine your walk. Sino yun? Yung mga leader, yung mga matatanda ng iglesia. Kahit po tayong mga miyembro, we need to check our spiritual walk. Anong ibig sabihin nun? Dapat nating patuloy na suriin ang ating relasyon sa Diyos. Tayo ba ay namumuhay ayon sa Espiritu? Tayo ba ay nagpapalakas ng ating sarili sa salita ng Diyos? Ang kalusugan ng ating pamumuno ay direktang nakasalalay sa ating spiritual na kalusugan. Ano sinasabi ron? The health of our leadership, since ito ay salita na ibinibigay sa mga pastor, is directly related to our spiritual health. Hindi, mahihirapan po kasi na pangalagaan ng isang pastor ang spiritual health ng kanyang iglesia o ng iglesia pinagkatiwala sa kanya kung siya ay mahina spiritually o nanghihina spiritually. Hindi lamang po mga pastor yan, lahat ng leaders.
Ikaw ay ministry leader, ministry head ka, maring ikaw ay leader ng isang discipleship group, ng isang small group. Since you are a leader, importante yung spiritual health mo. Because the ministry that you are heading is a spiritual ministry. Kaya hindi mo pwedeng pababayaan yun. Kailangan nating bantayan, tingnan, alagaan ng ating mga sarili. Ganyan din po ang sinasabi sa atin dito sa bilang paalala sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ang sabi po ron, keep a close watch on yourself and on the teaching. O bantayan natin yung sarili natin. Spiritually, paano natin mababantayan? Bantayan natin yung itinuturo natin. Mabuti ba? Tama ba? Biblically sound ba? Theologically sound ba yung tinuturo natin? Baka nalilis tayo ng pagkapaliwanag kapag tuturo, huwag nating asahan sila ilalago sa wangis ni Kristo kung ating pagtuturo ay mali. Kaya na tinuturo ko po sa ating theology class, no, wrong interpretation will leads to wrong application. Right teaching, right interpretation leads to right living. Righteous teaching leads to righteous living. Ngayon, meron po kami nadagdag. Bunga ng aming lesson doon sa Christian ethics. Right decision in Christian ethics or making or developing or applying biblical decision, right teaching, right interpretation leads to righteous decision. Pag tama ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos, magiging tama rin ang desisyon mo dahil ang desisyon na yan nakabatay sa salita ng Diyos. Kung tama ang pagkaunawa mo sa salita ng Panginoon. Bukod sa bantayan o ingatan ang ating mga sarili bilang mga lingkod ng Panginoon, we need to guard ourselves from pride. Ang isang problema at kahinaan ng mga leader, whether pastor, elders, deacon, ministry leader, or even mga small group leader, ay yung tinatawag po nating pagmamataas o pride. Ang mga pinuno ay dapat, ang mga spiritual leaders ay dapat umiwas sa tukso ng pagmamataas o sobrang tiwala sa sarili na ako ang tama, ako ang leader, hindi ako magkakamali, akong bahala sa inyo. Hindi po. Ang leader, tao rin na nagkakamali. Nadadala ng emosyon, nadadala ng sitwasyon. Therefore, bilang mga pastor, bilang mga leader, bilang mga miyembro, we need to guard ourselves. Ang mahirap po kasi sa mga leader, minsan, pag ikaw na yung pinaka-top leader, parang wala na nagbabantay sa'yo. Wala nang taong nagbabantay sa iyo to the point nagiging mapagmataas na pala tayo. Kaya mahirap po ang kalagayan ng mga leader, ng mga pastor ng iglesia. Kung walang nagpapastor sa kanila, kung walang nag-o-oversee sa kanila, lahat ang gagawin nila tama, na nasasabihin nila mali, it will fall to pride. Yan po ang magiging problema. Madalas na inaatake ng kaaway ang mga pinuno, mga spiritual leaders sa magitan ng ganitong temptation. Ano yun? The temptation to always find themselves correct. Ayaw nang tumanggap ng comments, ayaw nang tumanggap ng criticism, ayaw nang tumanggap ng pagtatama. Pride na po ang tawag natin doon. To the point, hindi na rin sila nakikinig sa salita ng Diyos. Napapabayaan yung kanilang personal, spiritual health. Kaya importante, meron tayong nasusumpukan natin yung sarili natin na may nagtuturo, may nagsasalita, may nagpapaalala, may nagre-rebuke sa atin upang manatili tayong mababa sa harapan ng Panginoon. Dapat tayong maging mapagpakumbaba at patuloy na umasa sa Diyos at Diyos at Diyos lamang bilang mga leader ng church. Pero yan ay applicable din po sa mga members, hindi lang po sa leader ng church. Ang sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23 o Kawikaan chapter 4 23, ang sabi ron, keep your heart with all vigilance, for from it flow the spring of life. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dito nagmumula ang mga bukal ng buhay. So yung puso, hindi lamang po physical health ang ating sinasabi dyan, pati yung ating spiritual health. Ang sabi ni David, itinatago ko sa aking puso ang iyong salita upang ako sa iyo'y hindi magkasala. Kailan nagkakasala?
Kailan nagkakaroon ng pagmamalaki ang isang leader? Kapag hindi na naitatanim sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Because ang word ng salita, ang salita ng Panginoon laging magpapaalala sa atin na ang Diyos ang kataas-taasan, ang Diyos ang nagtalaga sa atin, ang Diyos ang naglagay sa atin dito. We are just a humble servant of God. Kahit tayo pa ang pinunong leader ng iglesia, servant pa rin tayo ng Diyos. Pag nakalimutan natin yon, kasi puro na tayo ministry, puro na tayo paglilid, tayo'y nalulunod sa success ng ministry natin o ng authority natin, we fall to the temptation of being prideful and boastful. Nakalimutan natin, ipinagkatiwala lang sa atin ito at ang paglago ng iglesia ay nasa kalooban at kapanahunan ng Diyos. Kaya dapat po tayong manalangin. Tayong mga leader ng mga iglesia, yung kapwa leader ng iglesia, let us pray for one another. ang personal na watchfulness o personal watchfulness po ay nangangailangan ng patuloy na pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Bilang mga leader, kailangan po natin ng malalim na buhay ng pananalangin para humingi ng karunungan, kalakasan, proteksyon mula sa lahat ng uri ng temptation. Ang una pong hindi pinapakawalan ng diablos pagdating sa temptation ay yung mga leaders. Recently, ang dami po nating nababalita ang mga leaders na nag-i-step down sa ministry. Sa abroad especially. Ibinababa ng church o kaya sila bumababa because of that they fell into the temptation kung saan sila mahina. Kaya let us pray for our leaders, for our pastors. Tayo naman mga leader, tayo mga pastor, lagi po tayong manalangin, higit na palilalalim natin yung ating mga pananalangin kasi alam natin tayo'y target. Spiritual target tayo ng kaaway. Nais niya magkamali tayo. Nais niya tayo ay matukso upang tayo ay maalis yung ating moral and spiritual ascendancy sa ating pagministeryo. Ang susi, let us pray for strength. Let us pray for our leader for strength. Let us pray for one another. Kaya po bilang mga leader ng iglesia o membro man ng iglesia, huwag nating pabayaan ang ating mga sariling spiritual na kalagayan. Dapat nating alagaan ang ating mga kaluluwa sa parehong paraan ng pag-aalaga sa atin ng iba o yung pag-aalaga natin sa iba. Mula sa isang matibay na spiritual na kalagayan, tayo po ay makakapanguna ng maayos at susunod ng maayos sa Diyos. We need to grow spiritually. Tandaan po natin, we must have or practice personal watchfulness. Binabantayan mo ba yung sarili mo sa pagkakamali? Binabantayan mo ba yung sarili mo sa pagiging complacent? Binabantayan mo yung sarili mo sa pagkakahulog sa tukso ng pagiging boastful and prideful? Kung hindi, mahuhulog tayo kasi hindi tayo nagbabantay. O dili kaya naman, bigyan natin. Hilingan natin sa ating kapwa leader ng iglesia, tingnan tayo, bantayan tayo, baka tayo'y nahuhulog sa tukso. Upang sa ganon, makita natin yung ating mga sariling nailalayo sa anumang bagay na maaring ikapahamak ng ating mga sarili at ikapahamak ng iglesyang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pangalawang bagay na itinuturo po sa atin ng talata na ito, at tandaan po natin ito, sa bawat leader po, whether pastors, elder, deacons, ministry leader, at mga small group leader po natin, you cannot lead others where yourself are not going. Hindi mo madadala ang mga tao sa isang lugar na hindi mo pupuntahan. Kung ang landas ng isang pastor ay patungo sa wangis ni Kristo, madadala niya ang iglesia patungo sa wangis ni Kristo. Kung ang kanyang buhay ay patungo lumalago sa kabanalan at katwiran, madadala niya ang iglesia sa isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos na lumalago rin naman sa kabanalan at katwiran. Kung siya ay lumalago sa karunungan kay Kristo Jesus at karunungan sa Diyos, doon niya madadala ang kanyang iglesyang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos.
Kaya po tandaan po natin, spiritual leadership begin with self-examination and a strong personal relationship with God. Tandaan po natin, ulitin ko, as leaders, we cannot lead others where we ourselves are not going. Hindi po ganun eh. Ang dakila po nating pinuno, pastol, ay si Kristo. Nasaan si Kristo? Nasa kalangitan. Doon tayo dadali ng Panginoon. Sa kabanalan, katwiran, kalulatian, at habang buhay o walang hanggang buhay na meron siya. Kaya yun po ang ating challenge sa umaga na ito sa ating mga manlilingkod. Pangalawa, hindi lamang po yung personal watchfulness ang dapat na gawin ng mga manggagawa at ng bawat isa na naglilingkod sa Panginoon, kundi yung personal responsibility. Personal responsibility. Ano pong ibig sabihin ito? Ang sabi po ng ating talata, pay careful attention to yourself. Hindi natatapos doon. Hindi lang yung sarili nila ang dapat nilang bantayan at ingatan, kundi sabi niya, and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseer. Ingatan nyo, hindi lamang ang inyong mga sarili, kundi ang buong kawan na iniligay ng Espiritu Santo sa inyo bilang mga tagapangasiwa. Ano po ang sinasabi sa atin ng talata na ito? Sumunod, ang sabi ni Pablo dyan ay binigyan niya ng diin ang pamumunong pastoral o yung pastoral leadership. Ang mga pinuno ay tinatawag upang pangalagaan ng kawan, isang taninhaga para sa iglesia. Ang Espiritu Santo ang nagtatalaga sa kanila bilang tagapangasiwa na nagbibigay ng banal na otoridad at responsibilidad sa pamumuno sa iglesia ng Diyos. Ano po ang dapat gawin? Ano ang tinuturo? Ano ang ipinamamanhik sa atin? Shepherd the flock, pangalagaan ang kawan. Yan po ang number 1 responsibility ng mga itinalagaan ng Diyos sa iglesia at sa bawat pamilyang bahagi ng iglesia. Ang pangunahing gawain ng mga tagapangasiwa ay maging pastol, magpakain ng salita ng Diyos, pangalagaan, gabayan. Kasama rito ang pagpapakain ng kawan ng tamang aral, pag-akay sa katotohanan, at pagprotekta sa kanila mula sa espiritual na kapahamakan. Gaya po ng sinasabi sa unang Pedro chapter 5 verse 2, ang sabi po ron, pangalagaan ninyo ang kawan na nasa inyo, hindi sa pilitan, kundi kusang loob. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, bantayan, pakainin, gabayan, not under compulsion, hindi napipilitan, but willingly, kusang loob, as God would have you. Yan ang nais ng Diyos para sa mga pastor. Buong puso, kagalakan, kusang loob, pangalagaan, protektahan, pakainin ang iglesia para sa kanilang kalusugan. Hindi lamang po yung shepherd the flock ang sinasabi diyan. Kailangan din po nating nakita pag sinabi po nating personal responsibility, hindi lamang yung shepherding the flock, kundi protect them from danger. Hindi lang aalagaan, hindi lang papakainin, kundi bantayan, ilayo sa lahat ng anumang panganib, spiritual na kapahamakan. Dapat maging mapagbantay ang mga leader laban sa mga maling turo at mga espiritual na lobo na naghahangad sirain ng kawan, gaya ng sinasabi sa Gawa chapter 28 at chapter 20 verse 29 kung babasahin natin yung kasunod. Lalo po ngayon sa panahon na ito, maraming naglipa ng mga gawain, tinuturuan ng mga pastor ng mga iglesia, ang mga miyembro ng ibang iglesia na kung saan nalalayo sa katotohanan ang kanilang itinuturo, na kung saan malayo sa liwa doon sa tinuturo ng mga pastor sa kanilang iglesia. Marami po yan. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo dahil ang ipapahamak niyan ay yung ating mga sarili, ang ating mga kaluluwa, ang ating pamilya, at kung ikaw ang pastor na nalalagay sa ganitong kalagayan, ang buong iglesia ay malalagay sa kapahamakan. Protect your sheep from danger, from spiritual danger. Yan po yung nais nung talata na ito. Kapag sinabi nating pastoral responsibility, we must protect them.
Gaya na sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 15, ang sabi ron, beware of false prophet. Naglipa na po ang mga false leaders, false teachers, false pastors sa ating panahon, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta na pupunta sa inyo na may anyong tupa, ngunit sa loob ay mabangis na lobo. Kaya wag po tayo magtataka kapag ang ating mga spiritual leaders, pastor, elder, masyadong mahigpit. Kasi nagbabantay sila. Wala namang nagbabantay na maluwag. Pag nagbabantay ng maluwag, malalagay sa alanganin. Isipin nyo na lang yung isang gwardiya. Maluwag ang kanyang pagbabantay sa isang department store. Maluwag ang kanyang pagbabantay doon sa establishmentong kanyang pinagbabantayan. Maraming panganib ang pwedeng mangyari. Pwedeng mapagnakawan, pwedeng makapasok ang masasamang elemento, makasira ng establishment. Ganon din po ang nangyayari sa mga iglesia ngayon. Napapasok ang mga iglesia ng mga taong nire-represent yung maling aral. I've seen and I have experienced. May mga pastor na nakakausap po tayo, nakapasok sa amin ganitong tao. At ang dala-dala niya ay yung turo ng ganitong grupo. Mali, saliwa, malayo sa Biblia, bulaan ng kailang turo. Bakit nakapasok? Kasi maluwag ang pintuan. Bakit nakagulo? Kasi maluwag ang pagbabantay. Kaya wag po tayong sasama ang loob kapag ang pagbabantay ng ating mga pastor na itinalaga ng Diyos sa ating buhay ay may kahigpitan. Para po sa atin yon. Para pangalagaan tayo sa mga maling aral at maling turo. Kaya po, pag sinabi po nating pastoral responsibility, hindi lamang yung protect the sheep or pastor the sheep. Hindi lamang protektahan sila sa panganib, kundi magbigay din ng spiritual na pagpapakain o provide spiritual nourishment. Ang pamumunang pastoral ay nangangahulugan din po ng pagpapakain ng salita ng Diyos sa iglesia, sa lahat ng pagkakataon, pagbibigay ng gabay, pagtutuwid at pag-i-encourage sa kanilang spiritual na paglago. Kaya we should encourage our members, fellow leaders, to have personal devotion. Yan po yung unang-una. Hindi lang dapat tayo kumain ng salita ng Diyos sa gawain ng Diyos sa oras na tayo nasa church o kasama ang ibang mananampalataya. Napakahalaga ng personal devotion, personal feeding of the Word of God. Let us encourage one another. Kaya po tanggapin po natin ang bigat ng ating hindi po madali ang tungkulin ng pastor. Kaya minsan nagtataka ako sa iba bakit gustong magpastor o inaagawan ng pwesto ng isang pastor. Hindi nila nalalaman merong mabigat na pananagutan ang isang pastor na tinawag ng Diyos. If we know the consequences, the accountability, the heaviness of the accountability and responsibility of a pastor, wala pong magpapastor. Kasi alam nilang ipagsusulit nila ang bawat kaluluwang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Ang ating pagiging tagapangasiwa, whether ikaw ang pastor, head pastor, ikaw ay ministry leader, o ikaw ay discipleship leader, dapat po nating makita ang ating mga sarili na tapat na nangangalaga sa pagpapakain sa iglesia ng Diyos, malaki man o maliit na grupo ng mananampalataya, at lalo tigit sa ating mga sarili. Kaya bukod po doon sa pastoral ministry natin, sa ating pastoral watchfulness, doon sa pastoral responsibility. Bago po tayo tumalon doon sa pangatlong puntos natin sa umaga na ito, tandaan po natin ito. True spiritual leaders guide, feed, and protect the flock entrusted to them by the Holy Spirit. Paggabay, pagpapakain, at pagprotekta ang tungkulin ng mga pastor, ng mga tupang ipinagkatiwala ng banal na Espiritu sa kanila. Pastors are called by the Spirit, caring for the flock. Yan po ang tinuturo sa atin dito. At ang pangatlong bagay na dapat po nating makita sa talatang ito, yung purchase value. Ano ang ibig sabihin ng purchase value? Gaano kahalaga yung ipinagkakatiwala sa atin? Gaano kahalaga ang ministeryo ipinagkakatiwala sa atin? Gaano kahalaga ang kaluluwa ng mga taong ipinagkakatiwala sa atin? Iyan man ay big group, iyan man ay small group. What is the value
of the soul that was entrusted to us. Sabi po sa Acts 20:28 sa huling bahagi, ang sinasabi ron ay to care for the church of God which He obtained with His own blood. Sa kabuuan, pay careful attention to yourself, and not only to yourself, but to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseer, but also to take care for the church which He obtained with His own blood. Pangalagaan ng iglesia na binili ng kanyang dugo. Ano ang halaga ng iglesia? Ano ang halaga ng bawat mananampalataya sa iglesia ng Diyos? Ang katumbas niyan, ang halaga niyan ay ang precious blood ng Panginoong Kristo. Therefore, bawat tao, bawat kaluluwa is valuable to God. So therefore, tayong mga tagapangasiwa, steward, pangangalagaan natin, kailangan na natin makita yung value ng bawat kaluluwa na ito. Kaya po sa bandang huli, pinaalalahanan tayo ni Pablo sa napakahalagang halaga ng bawat miyembro ng iglesia. Ang iglesia ang bayan ng Diyos, ang iglesia ang katawan ni Kristo, ang iglesia ang tinubos ng dugo ni Kristo. Ganyan po kahalaga ang bawat bahagi ng iglesia. Pare-pareho lang po ang halagang ipinantubos sa ating mga kaluluwa. Therefore, pare-pareho lang tayo ng halaga sa Diyos. Pare-pareho lang tayo ng halaga sa Diyos. Ang iglesia ay hindi lamang isang institusyon, organisasyon, fellowship o samahan. Ito ay pag-aari ng Diyos dahil ito ay binili sa pamamagitan ng dugo ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. If you belong to the church, you belong to Christ. If you belong to Christ, you belong to God. If you belong to a certain ministry that was purchased by the blood of Jesus Christ, you belong to God. The leader, the elder, the deacons, the ministry leader, discipleship leader, the whole member of the church belong to God. Ang iglesia ay mahalaga dahil ito ay tinubos sa pinakamataas na halaga, ang halaga ng dugo ni Kristo, ang halaga ng anak ng Diyos na si Kristo. Kaya nga mga kapatid, pag sinabi po natin, ano nga ba ang halaga ng iglesia? Ang pahayag, ang sinabi ni Pablo na binili niya ng kanyang sariling dugo, obtained by His own blood, the own blood of His Son, Jesus Christ. Ang ibig sabihin niyan, ito'y tumutukoy sa sakripisyong kamatayan ng Panginoong Kristo. Ang iglesia ay mahalaga sa Diyos dahil ito'y binayaran, tinubos ng dugo ni Kristo. You are valuable to God. God, in His eyes, in His hand, ikaw ay mahalaga. Hindi mahalaga anong tingin sa iyo ng tao, pinakamahalaga anong tingin sa iyo ng Diyos. Hindi mahalaga kung paano ka pinapahalagaan ng tao, mahalaga paano ka pinapahalagaan ng Diyos sa kanyang kamay, sa kanyang mga puso at sa kanyang isipan, sa kanyang puso at isipan. Ang iglesia may halaga sa Diyos dahil ito'y binayaran ng dugo ni Kristo. Dapat tayong mamuno ng may paggalang at takot sa Diyos dahil sa halaga ng iglesia. Imagine niyo po kung may ipinagkatiwala sa ating diamante, kung may pinagkatiwala sa ating magandang bahay, kung may pinagkatiwala sa ating magandang sasakyan, kung may pinagkatiwala sa ating magandang e-bike, kung may pinagkatiwala sa ating maganda at napakalaki ng halaga sa ating mga kamay, anong gagawin natin? Pababayaan ba natin? Hahayaan ba nating magasgas? Kung yan ay coaching napakagara, babantayan natin, o protektahan natin yan. Kasi alam natin yung value ng ipinagkatiwala sa atin at alam natin kung ito pinagkatiwala sa atin, ibabalik natin, ipagsusulit natin. Accountable tayo dyan. Therefore, yan po ang ating trabaho. Napakahalaga ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Buhay, kaluluwang tinubos ng dugo ni Kristo, therefore hindi natin pwedeng pabayaan. Mga kapatid, hindi ka pwedeng pabayaan ng pastor mo, mananagot sila sa Diyos. Hindi ka pwedeng pabayaan ng mga leader mo, mananagot sila sa Diyos. Mas lalong hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo dahil ikaw ay mananagot din sa Diyos pag pinabayaan mo ang sarili mo. Kaya sa iglesia, lahat po tayo may pananagutan sa Diyos kung ano ipinagkatiwala sa atin. Ipinagkatiwala sa mga leader, ang mga tupa,
at ang mga tupa naman ipinagkatiwala sa kanilang mga pastor. Therefore, we have accountability to God to one another. Pare-pareho tayong may pananagutan, hindi ang mga lingkod lamang. Ikaw na miyembro ng iglesia, meron kang pananagutan kung paano mo tutulungan, susuportahan, aalagaan, i-encourage ang iyong pastor. Ang mga pastor may pananagutan sa Diyos sa pag-aalaga, pagpapakain at pagpuprotekta ng kanilang kawan na ipinagkatiwala ng Diyos. Katulad po ng sinasabi dito sa unang Pedro chapter 18 verse 19, you were ransomed not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Jesus Christ. Tinubos kayo hindi sa mga bagay na nasisira, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo Jesus. You are so valuable to God. Kung mahalaga ka sa Diyos, bakit ka pababayaan ng Diyos? Kung mahalaga ka sa Diyos, kung ano ang halaga ni Kristo sa Diyos, bakit hindi ka nagtitiwalang God will protect you? God will not put you in harm. You are secured in the hands of God because you are so valuable to God. Hindi ka hahayaan ng Diyos na mawala sa kanyang mga kamay, sa kanyang pag-ibig at sa kanyang mga yakap. Mahigpit ang yakap ng Diyos sa sinumang tinubos ng dugo ni Kristo. And God is so powerful. The hand of Christ is so powerful. The hand of the Father in heaven is so powerful na ang sinumang nasa kanyang mga kamay hindi mawawala at hindi mapapahamak magpakailanman. Another thing na dapat po nating nakikita pag sinabi po nating purchase value, yung sakripisyo ng Panginoong Kristo. Ang pahayag na ito ay nagpapatunay din sa pagka-Diyos ni Kristo, sapagkat ang Diyos mismo ang tumubos sa iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang sakripisyo ni Kristo ay dapat maging inspirasyon sa ating paglilingkod as we serve the Lord. Part ng paglilingkod natin yung sakripisyo, buhay, katawan, oras, pananalapi. Paglilingkod na ang iglesia ay mahal ng Diyos at karapat dapat na buong sikap natin itong ingatan, pakainin, alagaan. Katulad po ng sinasabi sa Efeso chapter 5 verse 25, Christ loved the church and gave Himself for her. Inibig ni Kristo ang iglesia at ibinigay niya ang kanyang buong sarili para dito. Buong buhay, dugo, inialay ni Kristo upang tayo matubos sa kaparusahan, sa sumpa, kapahamakan ng kasalanan. Kaya pag sinabi po nating purchase value, dapat nating pahalagaan reverence for the church, yung paggalang sa iglesia, because napakahalaga niyan. We cannot just take for granted a person, a soul na bahagi ng iglesia natin. Kung sila'y tinubos ng dugo ni Kristo, we must see the value of these people in the eyes of God. Doon sa halaga ng dugo ni Kristo, dapat tandaan ng mga leader ng iglesia hindi sa kanila kundi sa Diyos. Hindi sa iyo ang iglesia. Kung ikaw ang pastor, hindi sa iyo ang ministeryo na yan. Kung ikaw ay isang ministry leader, hindi sa iyo ang group na yan kung ikaw ay isang leader ng discipleship group. Ang lahat ng bumubuo sa iglesia ay pag-aari ng Diyos. Tinubos ng dugo ni Kristo ang buhay ng pastor. Tinubos ng dugo ni Kristo ang buhay ng bawat leader, elder, deacon, ministry leader ng church. Tinubos ang dugo ni Kristo ang bawat small group leader. Tinubos ang dugo ni Kristo ang bawat miyembro ng iglesyang nanampalataya kay Kristo. Therefore, walang pwedeng umangkin ng iglesyang kinabibilangan mo. Walang pastor ang pwedeng umangkin na kanya ang iglesia na yan sapagkat hindi siya ang nagbayad, tumubos ng dugo para sa kaligtasan ng mga tao. Therefore, kanino dapat ang ating loyalty? Kanino dapat ang ating faithfulness? Kanino dapat ang ating pagsunod? Kay Kristo Jesus na siyang tumubos ng ating buhay at nagbigay sa atin ng pananampalataya ng kaligtasan. It's wrong faithfulness. Kapag ang faithfulness natin nasa taong lingkod ng Diyos na at hindi nasa Diyos, that is wrong faithfulness. Wrong obedience, blind obedience and blind faithfulness. Nakalimutan natin, pag-aari ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang tumubos sa iyo,
kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaang kalimutan ang napakahalaga na value ng iglesia. Tayo yung naglilingkod sa isang iglesia na tinubos ng dugo ni Kristo. Ang pagkaunawa dito, ang kalamang ito ay dapat magbigay sa atin ng inspirasyon na maglingkod ng may kababaang loob, buong pagmamahal at malalim na paggalang. Sa huli, mga kapatid, tandaan po natin ito. Because the church was bought at a great price, leader must treat them with utmost respect and diligence. Hindi lamang po pastor ang dapat humihingi at naghahanap ng paggalang sa kanila. Kailangan makita ng isang leader, ministry leader, small group leader, elder, deacon, at lalo tigit na mga pastor, yung paggalang, pagpapahalaga sa iglesyang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos, sapagkat sila man at ang iglesyang ito ay tinubos ng napakahalagang dugo ni Kristo Jesus. Tandaan po natin, Christ's blood defines the worth of His church. Christ's blood defines the worth of your pastor. Christ's blood defines the worth of every leader of the church. And Christ's blood defines the worth of every member of the church. Ang halaga mo ay nasa halaga ng dugo ni Kristo Jesus. Yan ang halaga mo sa harap ng Diyos. Yan ang halaga mo sa mata ng Diyos. Yan ang halaga ng bawat individual, ng bawat leader, ng bawat elder, ng bawat deacon, ng bawat pastor. We have the same value. The value of Christ, the value of the blood of Christ. Kaya mga kapatid, sa umaga na ito, sa Gawa chapter 20:28, paalala po sa atin, nakita po natin ang kahalagahan ng ministeryo ng mga pastor. Let us support our pastor, let us encourage them, let us pray for them, let us work with them. Sa Gawa chapter 20 verse 28, ang tagubilin ni Pablo sa mga matatanda ng iglesia ng Efeso ay nananatiling buhay hanggang ngayon. Hindi lang yan sa panahon ng Apostol Pablo, hindi lamang yan sa iglesia sa Efeso, kundi maging sa ating buhay, sa ating iglesia ngayon. Bilang mga leader, spiritual leader, bilang mga katiwala ng Diyos, bilang miyembro ng church, tayo po'y tinatawag na magkaroon, obserbahan yung personal na pagsusubaybay, yung personal watchfulness, maging mapagbantay sa ating sariling spiritual na buhay, o let other watch over us. Pangalawa, pastoral responsibility o pamumuno spiritual. Tapat na pangalagaan at gabayan ang kawan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pangatlo, yung priceless worth o napakahalagang halaga ng bawat kaluluwang ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos for the glory of God alone. Ang naitataas sa paglago ng iglesia ay ang pangalan ni Kristo, ang pangalan ng Diyos. Ang naitataas sa pagdami, sa paglawak ng iglesia ay ang pangalan ng Panginoon sa Kristo at ang pangalan ng Diyos lamang. Hindi ang pangalan ng taong pinagkatiwalaan, kundi ang pangalan ng taong nagsakripisyo, nagbigay ng kanyang buhay, ang Diyos, ang anak ng Diyos na si Kristo Jesus, at ang pangalan ng Diyos at Diyos lamang. Nawa po mga kapatid, ating panghawakan ang banal na pananagutan ito ng buong puso. Huwag po tayong manghinawa, huwag tayong susuko. You are accountable to God. Kung nasaan ka man, kung gaano man karaming pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, you are accountable to God. Ikaw bilang individual, bilang miyembro, accountable ka sa mga bagay na tinanggap mula sa Panginoon. Yung bagong buhay, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Pananagutan mo yan sa Diyos. Therefore, find your ways on how to grow in your faith sa ilalim ng pangangalaga ng mga leaders na itinaga sa iyo ng Diyos. Lagi nating isipin ito na ating paglilingkod ay isang pribilehiyo. Walang maikukumparang bagay sa mundo, walang maikukumparang halaga ng bagay sa mundo ang halaga ng bawat isang tinubos ng dugo ni Kristo. Higit ang halaga mo sa buhay ng isang magandang bahay, higit ang halaga ng buhay mo sa isang malaking mansyon, higit ang halaga mo sa buhay ng isang napakalaking building at pinakamaraming ginto o material dito sa lupa. Walang halaga na material dito sa mundo ang pwedeng itapat sa halaga na ipinangtubos sa buhay mo.
walang halaga, walang anumang halaga ng material na bagay dito sa mundo ang pwedeng itumba sa halaga ng dugo ni Kristo na ibinigay, isinakripisyo at ipinangtubos sa iyo. Pahalagahan mo ang buhay na walang hanggan. Pahalagahan mo ang paglilingkod. Pahalagahan mo ang ministeryo. Pahalagahan mo yung pribileyo. Huwag kang sumuko, magpatuloy ka sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay aani. Sa panahon ng Diyos, sa kapanahunan ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos, tayo'y magtatagumpay. Be aware. Pagharap natin sa Diyos, anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya sa umaga na ito mga kapatid, anuman ang itinuturo sa atin, anuman ang paalala sa atin, anuman ang pagtatama, pagtutuwid, pagsansala ng Diyos sa atin, tanggapin po natin na maluwag sa ating mga puso't isipan sapagkat yan po ang kailangan nating marinig at malaman sa umaga na ito at yan ang magiging hakbang upang tayo'y lumago ng may katapatan at maranasan natin ang buhay na pinangungunahan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu ng Diyos. Tayo po'y manalangin, ipagpasalamat natin ang salita, ang pagtuturo, pagtatama, pagtutuwid, pagsansala ng Diyos sa atin sa umaga na ito, and later, let us pray for one another. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong salita sa umaga na ito. Muli po naming ipinagpapasalamat at lubos na ipinagpapasalamat ang anumang pagtuturo mo sa amin sa umaga na ito. Ang anumang paalalang tinanggap namin sa umaga na ito. Ang anumang pagtutuwid, pagtatama at pagsansala mo sa amin sa umaga na ito. Salamat, Panginoon, purihin ka. Salamat sa iyong salita sa Gawa chapter 20 verse 28. Salamat sa bawat biyaya na tinanggap namin sa umaga na ito sa magitan ng iyong salita. Salamat po sa bukas na isipan. Salamat po sa bukas na puso na meron kami ngayon. Salamat, Panginoon, that you have given us the desire to wake up and to the desire to listen and to hear your word sa umaga na ito. Sapagkat punong-puno po ng biyaya, kahalagahan ang iyong itinuturo sa amin sa umaga na ito. Lord, sa aming paglapit sa iyo, kami po'y humihingi ng kalakasan. Kami po'y humihingi ng tawad, dakilang Diyos, sa aming mga pagkukulang. Gabayan niyo, dakilang Diyos, ang buhay ng bawat isa. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo. Lord, we would like to pray, Panginoon, ang bawat isang tumanggap ng iyong salita, ay tumanggap din ng pagkaunawa, tumanggap ng hamon, tumanggap ng pagtuturo, tumanggap dakilang Diyos ng pagtatama, pagtutuwid at pagsalansala. Aming dakilang Diyos, sa umaga na ito, inilapit po natin ang bawat isa. Patnubayan niyo, Panginoon, kami. Let your Holy Spirit guide us, O Lord, as we listen to your word, as we meditate your word, Lord. Allow us, O God, na maranasan po namin ang biyaya ng pagkaunawa, ang biyaya ng pagsunod sa iyong salita. Sa buong maghapon na ito, ay patuloy po namin i-meditate, mag-reflect sa aming mga buhay, ang aming mga isipan sa iyong salita. Gabayan mo kami, dakilang Diyos. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Dalangin po namin sa umaga ito ng bawat isang tumanggap ng iyong salita. Aming dalangin, dakilang Diyos, pangunahan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Masumpungan namin ang aming mga sarili na nauunawaan ang kahalagahan ng buhay, ng kaluluwang ipinagkatiwala mo sa amin. Sa umaga na ito, dakilang Diyos, patuloy mong ibalik, Panginoon, sa amin. Sariwain po namin, dakilang Diyos, kung bakit kami sumunod sa tawag ng paglilingkod sa pamumuno sa iglesia mo. Allow us, O God, to remember na merong kaming dakilang tungkulin
Nauna ingatan ng aming mga sarili at ang buong iglesia, ang buong kawan na ipinagkatiwala mo sa amin. Hindi kung paano kami ay pinili mo, dakilang Diyos, sa gawain na ito. Ikaw rin ang pumili ng mga tao kung saan mo kami ilalagay at mga taong ipagkakatiwala mo sa amin. Yan ay gawa ng banal na Espiritu. Yan ay ministeryo ng banal na Espiritu. Ang pangangalaga at pagbibigay ng direksyon sa iyong iglesia, Panginoon. Kami po'y dinadalangin namin, dakilang Diyos, na patuloy at lubos naming maunawaan yung value ng iglesia, yung value ng iyong dugo, ang value ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na hindi kami maging complacent sa pangangalaga sa bawat miyembrong ipinagkatiwala mo sa amin, na ingatan namin sila ayon sa karunungan, kalakasan, gabay na ibinibigay mo sa amin, sapagkat kung paano ang pinantubos dito ay banal na dugo, pinababanal din ang dugo mo ang iglesia, ang bawat buhay ng mga lingkod, ang bawat buhay ng mga miyembro. Lord, turuan mo kaming alalahanin na ang iglesia ay mahalaga sapagkat ito'y tinubos ng buhay ng dugo ng aming Panginoon Kristo. Tulungan mo kaming magpakumbaba, magpakasigasig sa pangangalaga ng aming mga spiritual na buhay at ang mga spiritual na buhay na ipinagkakatiwala mo sa amin. Turuan mo kami maging matapat na pastol, mga leaders, members ng iglesia. At nawa, Panginoon, lagi kaming maging tapat at may sagasig sa paglilingkod sa iyo. Dakilang Diyos, aming Ama, sama-sama po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan sa umaga na ito. Lubos na nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at pagkatawag mo sa amin bilang lingkod, bilang pastor, bilang leader, elder, deacon, ministry leader, worship leader, discipleship leader, small group leader ng aming iglesia. Salamat po sa dugo ni Kristo na nagbigay ng halaga sa amin at sa buong iglesyang ipinagkatiwala mo sa amin. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa gabay ng banal na Espiritu na maging mabuting tagapanguna, na bantayan ang aming mga sarili at ang mga taong ipinagkatiwala mo sa amin. Bigyan niyo po kami, dakilang Diyos, ng karunungan, tibay ng loob at pusong mapagmahal upang mapangalagaan at may paglingkod namin ang iglesia ayon sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, aming dalangin, araw-araw mong ipaalala sa amin na kami iyong mga tagapaglingkod lamang. Ang iglesia ay sa iyo. Ikaw ang tubos sa iglesia, pamagitan ng iyong dugo na si Kristo. Kaya naman, ikaw dapat ang maghari sa iglesia na ito. Ikaw ang dapat masunod sa iglesia na ito. Allow us, O God, to be reminded na katiwala lamang kami. Hindi kami pwedeng umastang nagmamay-ari ng buhay na tinubos ng dugo ni Kristo. Hindi kami pwedeng mag-astang nagmamay-ari ng iglesyang tinubos ng dugo ni Kristo. Naway manatili po kaming tapat sa iyong pagkatawag at paglilingkod na may kababang loob at buong puso. Dalangin ko rin, dakilang Diyos, ang bawat isang narito, ano man ang aming kalalagayan sa aming ministeryo, sa mga pastor, sa mga elders, leaders, ministry leaders, group leaders na narito, at sa mga miyembrong narito ng isang iglesia. Patuloy mo kaming ibaba at maunawaan kami katiwala lamang ng napakahalagang bagay, ang kaluluwa ng bawat tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya naman, dakilang Diyos, bigyan mo ng takot ang aming mga puso, bigyan mo ng karunungan ng aming mga puso, ang aming mga isipan, as we accept the challenge of shepherding, feeding, and protecting your sheep, your flock, and ourselves in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin. Amen, amen at amen. Kapatid, sa oras na ito tayo po'y dumako sa ating intercession. Let us pray for one another. At sama-sama po natin ipanalangin ng bawat isa para sa mga kahilingan, panalangin, pangangailangan ng bawat isa sa atin. Samahan niyo po ako to pray for one another. Dakilang Diyos, aming Ama, sa umaga na ito kami po'y lumalapit at papasalamat matapos naming tanggapin ang biyaya ng iyong salita. Allow us, O God, to minister to one another by praying for one another. Dalayan po namin, Panginoon, ang bawat isa ay taos-pusong inilalapit ang mga pangalan na ito, ang mga pangangailangan ng kagalingan, kalusugan, probisyon,
gabay ng iyong salita para sa bawat pamilyang narito sa umaga na ito. Dalayan po namin, Panginoon, ang buhay at pamilya ni Ditas Locsin, Mayet Locsin, Anderson Locsin, Antonio, and maging si Lucy Locsin. Dalayan po namin na kailang buong sambahayan ng pag-iingat. Patuloy mo silang i-cover ng iyong mga kamay, yung kanilang needs, protection and health, and also salvation ng bawat miyembro ng pamilya. Ang aming dalangin, pagpalain mo sila dakilang Diyos sa umaga na ito. Maghari ang iyong salita at patuloy na lang makita at pahalagan ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa kanilang buhay. We would like to pray for the family ni Teresa de Peralta Bautista, Irene de Peralta, Chi Eva, Disa, Tom Disa. Sama-sama po namin itiyada sa mga pamilya na ito para sa pangangailangan ng kagalingan sa kanilang karamdaman, pangangalaga, proteksyon sa kanilang pamilya, probisyon sa pangangailangan ng bawat isa, pag-iingat sa paglabas ng bahay, sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga hindi magandang bagay. Protektahan mo sila, ilayo mo sila dakilang Diyos, at higit sa lahat maghari ka o Diyos sa kanilang mga buhay, at patuloy silang maging tapat sa bawat bagay na ipinagkakatiwala mo sa kanila. Lalo tigit ang iyong salita, ang kaligtasan at ang mga kaloob na ipinagkatiwala mo. Ganon din po sa buhay at pamilya ni J.M. Mata, dalayan kasama si Angeline Tibio. Dalayan po namin ang kanilang mga buhay, patuloy yung pagpalain at gabayan, lalo tigit yung naantalang operasyon ng kanyang ama. Dalayan po namin ang pneumonia, Panginoon, ay gumaling upang ang schedule ng operation this coming Monday, Panginoon, ay maisakatuparan at tanggapin niya ang medical na atensyon bilang kaparaanan mo ng kagalingan at kalakasan sa kanyang pisikal na katawan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang buong pamilya ng mga kapatid na ito, kay Brother J.M., kay Angeline Tibio, provision, protection, health at paglago sa pananampalataya ang aming dalangin. Maging sa tahanan po at pamilya ng buong Southern Lakeview, ng Lakeview Southern Baptist Church sa Parañaque, sa pamumuno ni Pastor Cesar Torrigosa, Pastor Boying Lamoste, Brother Ernesto Balon, Mark Ilumin, 10 na kayo ng mga mahal sa buhay, sa mga members of the family, sa mga members at family ng mga leaders. Dalayan po namin sa umaga dito ang guidance, protection, pagpalay mo kailang buhay, ang kailang ministeryo, ang hanap buhay at ang mga negosyo. At patuloy mong pagladoobin dakilang Diyos, masumpong mo sa kanilang mga buhay ang pagkapahalaga ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa kanila. We would like to pray, Panginoon, sa umaga nito ang pamilya ni Ruby Galang Leonardo, Josepina Molina, and Beth Lopez. We would like to pray for every family, kalakasan, kalusugan, probisyon sa pangangailangan, kapayapaan, ang aming dalangin at paglago sa iyong salita, paglago sa pagtitiwala at patuloy na pagiging mabuting katiwala sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala mo sa kanila. Dinggin niyo po kayo ng panalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay sa umaga na ito. Yatas din po namin ang buhay ni Tatay Robert Alvarez, nakakaramdaman ng pananakit ng tiyan at pupunta sa ospital. We pray, Panginoon, ang atensyon ng mga doktor, ang medication na ibibigay sa kanya, lalo tigit ang kapangyarihan ng panalangin, ang kapangyarihan ng paggalingin ng kanyang karamdaman, ang aming dalangin. Maging sa buhay po ng kanyang mahal na asawa, si Nanay Flory, dalayan po namin ang kalakasan at patnubay at probisyon sa kanyang regular dialysis. Samahan mo sila, patnubayan mo sila, patuloy naman sila maging matapat sa buhay at mga bagay na ipinagkatiwala mo sa kanila. Ganun din ang buhay ng kanilang mga anak. Si Robby na nagdadalang tao, dalayan po namin ang kalusugan sa mag-ina na ito. Maging sa kanilang mga pamilya, kalusugan, kalakasan, proteksyon, guidance and provision po aming dalangin. Maging kay Sister Rachel Lee sa kanyang farm, sa kanyang Malunggay Live Company, ang kanyang mga trabahador. Dalayan po namin ang proteksyon, pagpapala, karunungan sa pamamahala ng ministeryo na ito. Maging sa buhay po ni Brother Ben at kanyang pamilya, pag-iingat po ang aming dalangin at kalusugan. Maging sa buhay po ni Mayla Dante, Maris Bel Presidas, Ma'am Mayor Lourdes Maso, sama-sama po namin tiyata sa mga kapatid na ito. Maghari ka, Diyos, sa kanilang buhay. Maghari ang iyong kapayapaan, ang provisyon sa pangangailangan, ang kalusugan at paglagong espiritual. At anumang ipinagkatiwala mo sa kanila, kanilang pahalagan upang maibalik sa iyo para sa iyong kaluwalhatian. We would like to pray for Sister Mami Abby Dailo, kalakasan, kalusugan,
para sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Lalo tigit katagpuin niyo ang kanyang pangangailangan ng kalakasan at kalusugan. Patuloy yung pagpalain, Panginoon, ang kanyang puso, ang kanyang buhay sa kanyang pagtulong sa mga ministeryo na ipinagkakatiwala mo at nilalagak mo sa kanyang puso. Health, provision, protection po aming dalangin para sa kanya. Maging sa buhay po ni Pastora Levi Esquivel, Pastor Recio Saavedra, Pastora Gemma Alquicer, Pastor Gilbert Jaime, sama-sama po namin tinataas sa kanilang mga buhay at pamilya sa umaga na ito. Patnubayan mo sila at gabayan at patuloy mo, Panginoon, masumpungan ang kanilang katapatan sa ministeryong ipinagkatiwala mo sa kanila. Ministeryong tinubos ng dugo ng iyong anak na si Kristo. Tinataas po namin sa umaga na ito ang buhay ni Let Andaya Agalvez. Dalayan po namin na kanyang buong sambahayan ay iyong pagpalain. Ganun din po ang buhay ni Ophie Galang. Pagpalain niyo ang kailang mga tahanan, kalusugan at kalakasan po aming dalangin. Ganun din po sa buhay ng mga Suresca para kay Josephine, kay Sol, kay Robbie, kay Apple, kay Wing Saban Suresca at maging kay Nanay Mila Suresca. Dalangin po namin sa umaga na ito ang pagkapala, kalakasan, kalusugan, kagalingan at patuloy na patnubay mo para sa kanilang mga buhay. Tinataas din po namin sa umaga na ito, dakilang Diyos, ang buhay at pamilya ni Kristen Laurel, Gladigo Bartolome. Dalayan po namin ang kailang mga pamilya, kalusugan, kalakasan, kagalingan, ang kanilang mga kamtan. Lalo tigit sa regular dialysis chemo ni Sister Glady sa kanyang ama, Panginoon, patuloy na kalakasan sa kanilang buong pamilya. Magari ang iyong pag-ibig, kapayapaan at patuloy magtiwala sa iyong katapatan. Nais din po namin sa umaga na ito ang buhay at pamilya ni Marilyn Marquez, Mel Macaya, Lina Liboon. Salamat sa mga answered prayer. Dalayan po namin sa umaga na ito ang pagkapala sa kanilang buhay, kalusugan at kalakasan. Patuloy kayong maghari sa kanilang mga buhay, dakilang Diyos. Maging sa buhay po ng pamilya ng De Ocampo para kina Sister Tina, Brother Ayo sa kanilang dalawang anak. Blessing, protection, guidance, and health ang aming dalangin. Patuloy na lumago sa malalim na pagkakakilala, pagkakaunawa sa iyong salita. Patuloy mong hubugin, sanayin sa magitan ng kanilang pag-aaral sa seminary at masumpungan nilang ang kanilang mga sarili. Tapat na naglilingkod sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa kanila. Tinataas din po namin ang buhay ni Marisa Ako Ramos, Sister Jocelyn, kay Pastora Bikin Nudo, Pastor Mark Fuentes. Dalayan po namin sa umaga nito ang kailang mga buhay at pamilya. Pagpalain mo sila at tagpuin niyo dakilang Diyos ang kailang pangangailangan ng kalusugan, pag-iingat, karunungan at patuloy maging tapat sa gawaing pinagkatiwala mo sa kanila. We would like to pray, Panginoon, ang buhay at pamilya Pastor Lito Acampo, Herminax, and Pastor Alex Solis. Ang kailang buhay, pagmatapatin mo, kalusugan po, kalakasan na aming dalangin, patuloy patnubayan at pagpalain ng kailang mga sambahayan. Maging ang buhay at pamilya po ni Pastor Gani Ikan, ang kanyang asawa si Monet, ang kanilang mga anak, probisyon, pag-iingat, kalusugan po aming dalangin at patuloy mo hubugin ang mga kapatid na ito, especially ang pag-aaral ni Pastor Gani. We would like to pray for the family ng Binato, kina Pastora Laila, Nico, Mika, Marvin at kay Jedi, ang pamilya ni Pastora Jane Bobadilla, ang kanya anak na si Mona, si Rem, ang pamilya ni Pastor Adang Morales, at ang buhay at pamilya ni Pastor Elmer Castillo. We would like to pray for them this morning. Gabayan mo sila, dakilang Diyos, patnubayan sa lahat ng kailang pangangailangan. Sustain mo sila spiritually, yung spiritual health, mental health, emotional health, physical health ay patuloy pong sumakanila. Gamitin mo sila at pagpalain ng maluwalhati, Panginoon, sa iyong pangalan. Nais po namin itaas ang buhay at pamilya ni Teacher Belma Sahagon, Warde family, Katubaw at Sarmiento family. Sama-sama po namin itaas ang mga pamilya na ito. Pagpalain mo sila, katagpuin ang kailang pangangailangan, higit sa lahat makilala ka. Masumpungan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na nagliligtas at pumapatnubay sa kailang mga buhay. Nais po namin itaas ang buhay at pamilya ni Sherby Codillo Dumibaw, Pastor Benny Gayares, Ray Burabo, Elder George Derit. Batid nyo ang kailang kahilingan, pangangailangan sa umaga nito.
Dalahin po namin ang buhay, kalakasan, kalusugan, patnubay at probisyon sa kanilang pangangailangan personal at pangangailangan espiritual. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa araw na ito. Maging ang buhay po ni Brother Jane Michael Noche, paging si Brother Emmer. Dalahin po namin ang kanilang mga pamilya, patuloy pagpalain ang kanilang mga buhay at mga trabaho. Higit sa lahat, maitaas ang iyong pangalan. We would like to pray, Panginoon, ang buhay, ministeryo, pamilya ni Pastora Loida Bartolome, patnubay, kalakasan, kalusugan po aming dalangin, probisyon sa mga misyon kailang pinupuntahan. Gamitin mo sila for the kingdom, expansion, and for the glory of your name alone. Ganun din po sa buhay ni Nad Eileen, kay Mami Rivero, kay Let Andaya Galvez, Mary Grace Olita. Sama-sama po namin tiyara sa mga kapatid na ito. 10 na kayo ng mga mahal sa buhay, ang patnubay, ang probisyon, ang pangangalaga, ang biyaya ng iyong salitang nagbibigay buhay at kaligtasan. Idayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahaman at karamdaman. Pagpalain mo sila sa umaga na ito. Itiyataas din po namin dakilang Diyos sa umaga ito ang buhay at pamilya ng mga Hipolyo, si Elmerante, Jeffrey at Nelio Hipolio. Dalahin po namin na kailang buhay at ang kailang pamilya, patnubay, kalusugan po aming dalangin. Ang S&E Technical Services, we are praying, Panginoon, ang kanilang mga business transaction, gawin yung mission field, ang company na ito, may pahayag ang iyong salita at makakilala ang mga tao kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Maging sa application ng visa para kay Jeffrey, kay Nelio, dalahin po namin ang kanyang provision sa mga bagay na ito, sa financial provision, yung makalagpas, makapasok sa airport, sa immigration. Dalangin po namin ang patnubay mo at kalooban na magari sa kanyang buhay. Ganun din po sa company na SBDM Building Contracting Company, group of companies headed by Architect Alden Perez, Jun Samera, engineer na sina Jun Samera, Bernie Samera, Hamid Kadi, Elmer Hipolio at Samuel Balaso. Maging ang 44 Building Contracting Company with Mr. George and Ma'am Senya, ang AP Design, ang 4R Angel Technical Services led by Mr. Chris Madlangbayan. Sama-sama po namin tiyada sa mga pamilya na ito, ang kailang negosyo, ang kailang company to be a mission field na kung saan ay papahayag ang iyong salita at may tataas ang iyong pangalan, masumpukan nilang pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Andun din po sa pamilya ni Cynthia Gomez, kanyang mga anak, si Nerissa, Angela, John, Christian at Jimson Gomez. Sama-sama po namin tiyata sa kailang pamilya sa umaga na ito. Sila po ay pagpalain at inyong patnubayan. Lord, allow me, God, to pray for my parents, ang aking dalangin, ang kailang buhay, kalakasan, kalusugan, patuloy ko silang ipinagkakatiwala sa iyo, be the provider of their needs, at patuloy dakilang Diyos, maghari ang iyong buhay, maghari ang iyong pangalan at kalooban sa kailang mga buhay. Maging sa aking pamilya, Sister Leia, kay Liarnel, kay Nolet, kay John, kay Gab, at kay Sam. Salamat sa buhay, kalusugan at work na meron sila. Dalahin po namin ang pamilya nito ay makapaglingkod sa Channel of Hope International Ministry. Dalahin po namin ang worship center, ang mission center na aming idinadalangin. Kami tumatawag, Panginoon, para sa provision mo sa mga bagay na ito, para sa mga rental, financial need ng ministry na ito, ang mga chairs, tables, equipment, musical instrument. Lord, wala po kami niyan. Kami po iaasa lamang sa iyong biyaya. Patuloy na kami nagtitiwala sa iyong provision sa mga bagay na ito. Itiyataas po namin, ipinapanalangin at ipinagpapasalamat din naman ang buhay ng mga kapatid na nananalangin para sa Channel of Hope, para sa proyekto na ito ng Worship Center and Mission Center. Sa lahat po ng nagbibigay ng kailang pledges and offering, pagpalain mo ang kailang mga buhay, katagpuin mo ang kailang pangangailangan, ibalik mo sa kanila, Panginoon, ng higit pa, upang ang kagalakan nila ng pagbibigay ay patuloy nila magawa sa bawat misyon, sa bawat ministeryong inilalagak mo sa kailang mga puso. Salamat, Panginoon, sa kailang mga buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kailang pamilya, ang kailang kalusugan, at ang kailang mga hanap buhay. Ganun din, Lord, we would like to pray for our country, the beloved Philippines, sa aming Presidente, Vice Presidente. Kalusugan, karunungan po aming dalangin,
At ngayong nalalapit ang eleksyon, alam po namin magiging magulo ito. Sa bawat probinsya, bayan, munisipalidad na kinaroroonan po namin, dalangin po namin ang kapayapaan sa darating na eleksyon at ang tamang tao ang iboto ng mga botanteng Pilipino, especially kaming mga mananampalataya. Paunahan kami ng panalangin upang ang aming pagboto ay ginagabayan ng iyong salita. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa umaga nito. Sama-sama po namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming concern, ang aming kalusugan. Idinudulog po namin ito sa paanan ng trono ng iyong habag at biyaya sa pangalan lamang ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen, Amen at Amen. Muli mga kapatid, ito po ang Channel of Hope Daily Devotion. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Arnel Silva. Live streaming all the way from Dasmariñas, Cavite, nagsasabing, sa Diyos lamang ang papuri, Soli Deo Gloria. God is good, God is great, and God is almighty. Sumatin po ang pagpapala ng Diyos, ang kaligtasan sa pangalan ni Kristo Jesus, ang pag-iingat ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen, Amen at Amen. God bless you. Pagpalain po tayo ng Panginoon. See you tomorrow para sa ating Saturday morning devotion. God bless. To God be all the glory. Soli Deo Gloria. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaling, biyaya niya'y hindi magwawakas, at ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaling, biyaya niya'y hindi magwawakas, at ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa